aking page. Matagal na. So this is all organic. Okay. Ngayon, anong engagement niyan? Okay. So yan, yung views, ilang beses nag-appear yung content ko sa news feeds ng mga Facebook users. And take note, there are only about 90 million Facebook users in the Philippines. Pero ako, about 300 plus million nag-appear sa newsfeed ng mga Facebook newsfeed ng Facebook users, mostly from the Philippines, ang aking content. Ngayon, ano ang engagement niyan? Ang engagement niyan ay, engagement rate ay 55,416,973. Yung engagement, ito po yung number of likes, share, comments. Read. Kung binasa mo, kung kilik mo yon, binasa mo, that's an engagement. Shinare mo, that's an engagement. Shinare mo sa group mo, that's an engagement. So in the past 90 days, my engagement is 55,416,973. And this is all organic. Ngayon, kaya gusto nilang targetin at tanggalin ako sa Facebook. Why? Because hindi nila kaya ng ganito na hindi sila magbabayad. At mahal. Ipapakita ko sa inyo ha, ang sample kung gaano kamahal ang gawin niya mga ganyan. Okay. Ito ay shinare sa akin ni Art Samaniego. Okay. Ito ay ang mga top advertisers ngayon sa Facebook. Ang number 1 ay Pilipinas Today. Alam niyo siguro yung Pilipinas Today. Kaya alam ninyo na nagtataka ba kayo kung bakit parating paulit-ulit lumalabas ang Pilipinas Today sa newsfeed nyo? Dahil nagbabayad sila sa Facebook para gawin yon. Alam nyo na. So, magkano nila ang babayad nila? 23,675,144 for just 7,406 posts. Kaya ganyan sila kaporsigido. Okay. Pero hindi pa rin nila mapantayan yung aking views and reach kasi nga all organic eh. Pati yung engagement. No? Yan pa nga lang. So, nagsuspend na sila ng 23 million. Kaya gusto lang talaga nilang tanggalin tayo physically. And then they will do everything. Legal, illegal, etc. So, syempre, ang pinaka-ultimate solution, gusto nila, pauwi na ako ng Pilipinas para matagi boom-boom. Kasi habang buhay ako, I can still write. I can still talk to you in any way. Hindi ba? Pero ngayon, ang first gusto nilang gawin ay ma-permanently removed ako sa Facebook. I'm telling you, it's going to happen. It's going to happen in a few months bago mag-start ang hearing ni Sara. They will do everything in order to do that. Kaya nga sinasabihan ko yung mga Pilipino sa Meta, if you don't bring this protest outside Meta, they will dominate Facebook during the impeachment trial of Sara Duterte. So, bahala kayo. I'm already telling you. So ano yung mga example ng ads ng Pilipinas Today na nagbabayad sila ng 23,675,100? Ano ba yan? Nawala na naman ako. Okay. So, ano yung mga example ng mga ads ng Pilipinas Today na nagbabayad sila? Okay. Ito ang mga example ng kanilang mga ads. Okay. Ang nagpadala sa akin ito si Art Samaniego.
So, nakikita niyo na. Okay. Kailan lang to? March 6, 2025. Nakita niyo yung impression? Ang liit na impression, di ba? 150,000, 175,000 lang. So, nagbayad na sila. Ito yung isang halimbawa ng ad nila. Anti-Sara. Okay? Ito, campaign for Senator Tolentino, March 5, and another anti-Sara. Okay. So yan ay may funding. Kaya lumalabas yan sa mga newsfeed nyo, yung kanila, kasi binabayaran nila. Kaya hindi nila ako kaya, kasi akin, all organic. Okay. So nakita nyo na, so local and foreign policy, nahihirapan sila. Okay? Kaya kung ano na lang ina-accuse nila sa akin, ganyan, kaso dito, kaso ganyan, etc. Okay? And of course, they would like to permanently remove me from Facebook. Kaya nagkakaso-kaso silang ganyan. Para may maipakita sila sa Facebook na, oh, itong taong to, ganito, ganyan. And in the United States, remember, they did that to Donald Trump. That's why Donald Trump was removed from Facebook. He was banned, even sa Twitter. Remember? They will do the same. Okay? They will do the same. Now, ano ngayon yung paano na tayo? Palaki na tayo ng palaki, di ba? So, meron kang local, meron din geopolitical. Okay. So, nakikita niyo yung mga accusations nila, di ba? Yung sinabi, ito, yung mga pro-China, ganyan, etc. So, I'm gonna show you what happened sa Ukraine about 1 year before nagkaroon ng gera. Nireport to ng Al Jazeera noong February 5, 2021. This was like about a year before the Ukraine-Russia war. So ngayon, anong ginawa ni Zelensky? Si Zelensky, binan niya ang mga pro-Russian media. So, pinasarado niya ang 3 television networks na sinabi niya ay nagsispread ng Kremlin-funded propaganda. A development the US has reprimanded. So, ibig sabihin, nagalit pa yung EU noon, February 2021, sa ginawa ni Zelensky. Siyempre, afterwards, hindi na nagalit ang EU. Pero una, nagalit sila. Char. So, ngayon, palitan nyo lang. Diba? Palitan nyo lang yung Kremlin ng Kremlin is the capital of Russia, capital ng Russia. Kremlin is the seat of power of Russia. So palitan mo lang yung Kremlin ng what? CPC. Russia, palitan mo lang ng China. Same banana. Hindi ba? So nakita nyo na yung ginawa nila sa SMNI. So SMNI yung una nilang pinasarado. Ngayon, ang tina-target naman nila, di ba, hahanap sila, ito ang mga pro-China bloggers. Papasara din nila yan. Daan na sila patungo. Which Zelensky actually did. Pero ang target niya, pro-Russia. Okay. So ngayon, nangyayari na rin sa atin. Kaya ang sinasabi, tagal ko na ang sinasabi na we're going to be the next Ukraine. Kung hindi kayo magising. Kung hindi kayo magising, sinasabi sa inyo, hindi ito biro, hindi ito nadadaan sa dasal. Mag-usap-usap kayo, pamilya, etc. Dahil hindi ito biro. Okay. So, ngayon, bakit sinasabi nila hindi naman pro-war si Donald Trump. Yeah, as a person, hindi siya pro-war. Pero sa United States, hindi lang po presidente ang gumagawa ng desisyon. Kahit ayaw mo ng gera, the deep state, yung tinatawag nilang deep state sa US, can actually force a US president to go to war. Sinasabi ko na sa inyo, yung mga false flag, kahit ayaw ng presidente, ng US president na pumunta ng gera, ang gagawin ng deep state, gagawa sila ng paraan para yung US president is
gawa ng gera. So, you have to understand kung nasaan na tayong part ng history ng mundo. Okay? I don't know if you remember this tweet ni President Donald Trump. Sabi niya, noong December 1, 2024, the idea that the BRICS countries are trying to move away from the dollar while we stand by and watch is over. We require a commitment from these countries that they will neither create a new BRICS currency nor back any other currency to replace the mighty US dollar, or they will face 100% tariffs and should expect to say goodbye to selling into the wonderful US economy. They can go find another sucker. There is no chance that the BRICS will replace the US dollar in international trade, and any country that tries should wave goodbye to America. So ano na-notice nyo dito sa tweet na to ni President Trump noong December 2024? Alam niya kung ano nangyayari sa mundo. Ibig sabihin ng de-dollarization po, yung mga countries po, they are replacing the dollar as the currency of their trade. So either kukuha sila ng another currency as a common currency like euro, for example, or yuan, or Russian rubles, anything. Para hindi na sila dependent sa dollar. Kasi ngayon po, grabe ang dependence ng karamihan ng bansa using the US dollar. Ngayon, bakit malaking issue to sa United States? Kasi, ang US dollar po, yung US dollar, print ang US dollar. Pero sa napupunta yung pera? Napupunta ito sa labas. Kasi nga siya yung ginagamit na currency Currency for international trade. Ngayon, pag nagde-dollarization ka, malamang tataas ang inflation. You can research this. Yaan ang number one problem ng United States. As in, grabe ang magiging inflation sa United States. As in, panggulo level. Kaya concern si Donald Trump. Pero pag nakita mo dito, ang tactic lang ni Donald Trump, tariff. Kasi yun yung ano niya Siguro, yan na yung pinaka-hard approach niya. Imbes na makipag-gera boom siya, tariff na lang. Pero until what point? Paano kung hindi ma-achieve na mapigilan yung de-dollarization sa pamamagitan ng tariff lang? So you go to the next level. Which is what? Another Ukraine. Why? Why you need another Ukraine? Kasi kailangan, gusto mo nang magkaroon ng hardball negotiations. And you can only do hardball negotiation to stop something like this through peace deals. Because peace deals create a new order. No? Lalo if you would like to favor yourself. Hindi, China and the United States, hindi sila direktang maggaganyanan. Why? Because they are both nuclear powers. Kita mo yung Russia and US. Or NATO and Russia. Sila ba ang direktang nagganyanan? No. Gumamit sila ng proxy. Kasi hindi nga sila pwedeng magkasagapaan dahil ubos ang mga cities nila because it's going to be a nuclear war kung sila mismo. So, ang mangyayari, proxy.